Pagkatapos ng klase, bigla akong bumaba sa silid-aralan na parang baliw, walang oras para alamin kung sino ang babaeng papalapit sa akin. Agad kong hinalikan ng kanyang mga labi. Halos mawala ng hininga ang mga estudyanteng nakapaligid sa amin sa sobrang gulat dahil ang babaeng hinalikan ko kanina ay walang iba kundi si Mu Shihan, ang kagandahan sa campus na kinatatakutan ng lahat sa paaralan. Pagbukas ng aking mga mata at malaman na siya yon, kahit na alam kong maaaring hatiin niya ako ng piraso-piraso, nananatili ako at ayaw sumuko. Wala na akong magagawa. Bitawan mo, at magsusumpa ako sa lugar na iyon. Kanina lang, binilanggo ako ng sistemang ito ng isang pilit na misyon. Humanap ng kakamayan na halikan sa loob ng 10 segundo o mabibigo sa loob ng 30 at sisirain ng sistema ang katawan ko. Tumingin ako sa dagat ng mga mababagsik at magulong lalaki sa Departamento ng Electrical Engineering at walang paraan na ibibigay ko ang aking unang halik sa ibang lalaki. Nagsawa na ako, tumalon ako palabas ng pinto. Ang huling taong inaasahan kong hahawakan ay si Mu Shihan, ang pinakakatakutang babae sa campus. Nagsimula na ang 30 segundong countdown at 0 na. Agad akong umatras. Hoy! Mu Shihan, pakinggan mo muna ako. Biro lang yun. Isang biro. Seryoso ka ba? Diretso niyang tinamaan ng kamao ang mata ko. Bene sa akin, nakita ko na ito ay paparating. Bago pa man maabot ng kamay niya ang mukha ko, nahuli ko na ito. Karapat dapat maging campus beauty, ang kanyang kamay ay napakamalambing at makatarungan. Ngayon, nahulog na ako sa kanya. Lalong lumalala ang galit ni Mu Shihan, namumula ang kanyang mga pisngi. Tumaas ang kanyang paa at tinadyakan ako, pero nasalo ko rin yon. Mu Shihan, naiintindihan ko na gusto mo ako, pero hindi mo pwedeng basta nalang sumugod sa akin ng ganito. Nahihirapan ako. Lubos na naguguluhan ng mga estudyante sa paligid nila. Anong mali sa lalaking ito? Saan mo ba talaga nakita na gusto ka ni Mu Shihan? Sinusubukan niyang saktan ka. Hindi mo ba mapapansin? Sandali lang. Sandali lang. Napapansin niyo ba yon? Sobrang lapit ng kanilang posisyon. Hindi pa nga siya nagsusumamo. Mukhang may something ba talaga sa pagitan nila? Hindi pwede. May nangyayari ba talaga sa pagitan nila? May nangyayari. Nasa kanyang hita ang kamay niya. Halatang magkasintahan sila. Nakikinig si Mu Shihan sa mga bulong-bulungan sa paligid niya at mariing kumakawala sa aking hawak. Bitawan mo ako, tapos mangako kang hindi mo ako huhulihin. Hinahawakan ni Mu Shihan ang kanyang labi na nagsasabing hindi ka papatayin, kaya huwag mong asahan na bibitawan kita. Halangang hininga ko nang ang mga mata ni Mu Shihan ay maging pula at siya'y sumabog sa luha. Buong buhay niya, siya ang paboritong prinsesa ng pamilya niya. Hindi pa siya kailanman na ipipilitang ganito. Grabe, umiiyak siya. Nagpanik ako at agad na pinakawalan siya. Ang instinct ni Mu Shihan ay labanan ako, pero napigilan niya ang sarili niya dahil alam niyang hindi niya ako matatalo at pinipilit niyang kalmayan ang sarili. Nagngingit-ngit siya sa akin at binibitawan ng bawat salita. Papatayin kita. Pagkatapos niyon, pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagmamadaling umalis sa gusali. Sa labas ng gate ng paaralan, pumasok si Mu Shihan sa isang itim na Bentley. Napansin ng driver ang kanyang mga mata na may pulang palatandaan at nagtatanong, "Miss, ano ang nangyari? May nakapagpasama ba sa iyo?" Pinigilan ni Mu Shihan ang kanyang mga labi at hindi nagsasalita. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Sabihin kay Tiny S na pumunta dito agad. May inihanda ako para sa kanya. Maghintay ka lang, sukay. Ngayong gabi, ipapadala kita sa ilog para kainin ng mga isda. Sa kwarto ko sa dorm, nakahiga ako sa kama, iniisip pa rin ang mga binti na iyon. Makinis na parang seda. Sayang lang at ginugugol niya ang bawat oras na gising na nang hihingi ng pumatay. Hindi talaga cute. Nagsusumbong pa rin ako sa sarili ko nang bigla itong pumasok sa isipan ko. Hindi ko pa nakukuha ang gantimpala mula sa sistema ko. Pinipili kong ito ng aking isipan at i-access ang sistema sa aking isipan. Sa loob ng inventaryo ay isang card, ang matalim na kamao ng ulap. Pinindot ko ang matuto ng walang pag-aatubili. Biglang sumabog ang napakalakas na enerhiya sa buong katawan ko at dahil sa kakaibang katangian ng Pearson Cloud Fist, naging sobrang dense ang bawat buto sa katawan ko. Putang ina, parang bakal na ang mga buto ko ngayon. Anong meron? Kung pumasok ako sa konstruksyon, maaaring kumita ako ng $1,000 araw-araw. Ngingiti pa rin ako ng parang tanga nang biglang may boses na bumaba mula sa ibaba ng dormitoryo. Sukay, lumabas ka dito. Grabe, si Mu Shihan pala yun. Iniisip ko na magtago, pero sandali, babae siya. Hindi naman siya makakapasok sa dorm ng mga lalaki. Bakit ako nag-aalala? Pagkalipas ng 1 segundo, isang malakas na kalabog at bumukas ang pinto ng dorm. Nakatayo si Mu Shihan sa pintuan. Sukay, tinatawag na sana kita sa ibaba. Hindi mo ako naririnig, sandali lang. Hindi ka man lang binigyan ng pagkakataon na makasagot. At ito ang dormitory ng mga lalaki kung sakaling hindi mo alam. Binayaan ka lang ba ng tagapangasiwa ng dorm na pumasok, hindi na sa iyo ang usapan. Sama ka na sa akin. Lumapit si Mu Shihan at sinubukang hilahin ako palabas. Sa sandaling humawak siya sa akin, muli kong nahawakan ng kanyang kamay. Bakit ako sasama sa'yo? Nakatakda akong matulog. Biglang sumabog ang galit ni Mu Shihan. Uuwi ka na o hindi? Walang pagkakataon. Pero biglang naging malabo ang mga mata ni Mu Shihan. Hinagkan mo ako at niyakap ang binti ko kanina at ang hinihiling ko lang ay samahan mo ako maglakad. At hindi mo pa nga magagawa iyon. Hindi. Huwag kang umiyak. Sige,
Sige, sasama na ako sa'yo, ha? Hinahawakan niya ang braso ko at mabilis na inilalabas ako mula sa dorm. Sa buong daan, nagkakagulo ang mga nanunood sa kanilang mga komento. Nasabi ko na nga, ngayon ay magkasama na talaga silang lumalabas. Talagang nakuha ni Sukay ang swerte. Ang pamilya ni Mushihan ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa Changcheng. Grabe, ang sweet nila. Hinahawakan niya ang kanyang braso. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Tumingin ako sa lahat ng pagtuturo at pagtitig at humihingal ng walang magawa. Pwede bang pakawalan mo na? Kung hindi ako makakahanap ng girlfriend dahil dito, ikaw ang sisigat, sige na nga. Gagawin ko. Ang matinding titig mo ay nakapatay na sa akin ng 10,000 beses. Hindi ko tatanggapin ang ganong responsibilidad. Nakikita ni Mushihan sa loob. Magpakatatag ka. Dalhin mo lang siya doon. Pagkatapos ay malalaman niya kung ano talaga ang naghihintay sa kanya. Saan mo naman ako dadalhin? Yung gubat sa likod ng paaralan. Ibig mong sabihin yung taguan ng magkasintahan. Sige na, kakilala lang tayo ng kalahating araw. Huwag mo nang gawin ito sa sarili mo. Sige, maaari mong muling hawakan ng hita ko at ituturing nating pantay na. Gaano kakalinis ang isipan mo? Sabi ko maglakad tayo, maglakad. Naiintindihan mo. Ngayon ako na ang naiinis. Ikaw ang nagdadala sa akin sa Grove at ako ang may malisyosong isipan. Kalimutan na, babalik na ako sa dorm. Pasensya na, ako ang may malisyosong isipan. Masaya ka na ba ngayon? Sa lalong madaling panahon, mararating na natin ang Grove. Ang madilim at liblib na lugar na ito ang paboritong tambayan ng mga magkasintahan sa campus. At kung aksidenteng mabuksan mo ang mga palumpong sa gabi, baka masalubong mo ang isang bagay na hindi mo na pwedeng balikan. Mushihan, medyo madilim dito. Medyo natatakot ako. Baka mas mapalapit pa tayo. Lumipat ako para ilagay ang braso ko sa kanyang bewang, pero bago ko siya mahawakan, itinutulak niya ako pabalik. Ang creepy mo, sinusubukan mong samantalahin ako ulit. Gamitin ang pagkakataon. Sabi ko sa'yo, natatakot ako sa dilim. Wala akong makitang anuman. Hindi makita. Perfect. Kunin mo siya. Saktan mo siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Isang segundo lang. Malapit nang umiyak siya. Ang susunod, siya ay isang ganap na tirana bago pa man ako makapagsalita, nararamdaman ko ang isang matalim na hangin mula sa likod habang may sumusugod na suntok. Sa kabutihang palad, nasa pinakamataas na kalagayan na ang katawan ko. Isang mabilis na hakbang sa gilid at hindi ako tinamaan ng kamao. Nabigla si Tiny S. Nag-practice siya ng laban sa loob ng 40 taon at naiwak siyang isang lihim na atake sa isang estudyante sa kolehiyo. Mushihan ay pantay na nabigla, at sinabing hindi mo raw makita. Hoy! Iyan ay pang-ispya. Hindi ako magiging masaya hanggat hindi kita natalo ng walang awa. Tiny S, pigilin mo siya. Walang palya si Tiny S, agad siyang sumipa diretso sa akin. Swerte lang ang pagtanggi ko, sabi niya sa sarili. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Pero isang saglit lang, narinig niya ang isang matalim na putok at agad niyang niyayakap ang sarili niyang binti, umaatungal sa sakit. Mushihan, talagang napag-iwanan ka ng backup mo. Ipadala mo na ito pauwi para uminom ng gatas niya. Binabastos ka niya. Hindi nakikinig si Mushihan sa kahit anong sinasabi mong pang-iinsulto. Puno ng labis na gulat ang kanyang mukha. Si Tiny S ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma ng kanilang pamilya. Paano siya hindi nakalaban kahit isang round kay Sukay, hindi niya mapigilan ang sarili niya? Natuto ka bang mag-martial arts self-taught sa mga online tutorial? Ngumiti ako pero sa loob iniisip ko na ang sistema, sweetheart, wala kang ideya kung gaano kahalaga ang isang grade A na kasanayan sa pakikipaglaban. Sa susunod na may susubok na pilitin ako, ilalabas ko lang ang Mountain Crushing 18 Palms at panoorin silang magpanik. May backup pa ba? Wala na. Pag-uwi na ako para matulog. Masama sa kalusugan ng magpuyat. Pinapanood ni Mushihan akong maglakad palayo, nakikiskas ang ngipin at walang magawa para pigilan ako. Pero hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko siyang sumigaw sa likod ko. Sa parehong sandali na umaalingaw ang pamilyar na boses. Ding! Nakatanggap ng bagong misyon. Iligtas si Mushihan mula sa panganib. Gantimpala sa pagtapos, isang malaki ang gulong na paikutin. Tanggapin ang misyon, at kung hindi, automatiko itong gagawin. Sige, tatanggapin ko na. Ang bobo mong sistema. Palaging nanganganib na pasabugin ako. Parang may choice pa ako. Sa susunod, magpadala na lang ng misyon. Laktawa na ang mga salita. Naiintindihan. Nagpapalit ng host para automatikong tanggapin ang mga misyon. Sa kabila, nagsusumigaw si Mushihan, sinasabi, tinatangka mong kidnapin ako at si Chang Chang, pagod ka na ba sa buhay? Ha? Nakahiga na ang bodyguard mo. Ano ang plano mong gawin dyan, ang mahalagang anak ng mo family, ha? Ikaw talaga ang hinahanap namin. Hindi namin alintana ang mga pangalan. Pamilya mo, pamilya Zong, kahit sino. Kapag napasok kayo sa aming kamay, saisagat kayo sa amin. Kung hindi sinabi ng boss na huwag akong gagalaw, hihihi. Habang nagsasalita siya, inilalapit ng lalaki ang maruming kamay niya sa kanya. Pero bago niya mahawakan ang mukha ni Mushihan, isang matalim na sakit ang dumaan sa kanyang braso. Kamusta dyan, kaibigan? Hindi ko pa nga nahahawakan yun mismo, at akala mo makakaabot ka gamit ang mga makalat mong kamay. Sinigaw ni Scarface sa sakit. Anong klaseng bagay ito? Saan galing itong batang numero 4, number 5. Pabaliin ang mga binti niya. Napapailing ako. Bakit laging gusto ng bawat gang na sirain ang mga binti ng iba? Parang requirement ba yon sa club? Sa likod ko, nagmamadaling bulong ni Mushihan. Delikado yung dalawa na yon.
Nilaglag nila si Tiniya sa ilang saglit na suntok lang. Alam ko, mahal, paano ako magtrabaho? Ngumiti ako ng may kumpiyansa at diretso silang nilapitan ng hindi tumitingin pabalik. Tumingin si Mushihan sa likod ko na natiling nakapako sandali. Totoo bang medyo naantig siya? Paano nangyari yun? Mga mapanganib at walang awa ang mga lalaking ito at si Sukay ay tahimik na pumapasok sa gitna nila. Hindi ba siya natatakot na madamay dahil sa kanya, pero halos 2 kalahating segundo lang ang lumipas, nakahiga na si numero 4 at numero 5. Bumabalik ako sa Mushihan at nagtataas ng isang kilay. So, ang galing o ano, tumigil ka na sa pagpapasikat at ilabas mo na ako dito. Oo, aking Ginoo, pero habang nagtatrabaho ako sa mga tali, lumapit si Scarface sa akin. Hindi na ako tumingin. Mga lalaki, kayong 10 na lang ay hindi nyo ako kayang talunin. Aalis na sana ako kung ikaw o magiging magulo ang lahat. Hindi kumilos si Scarface. Isang malamig na hilik lang. Nauubusan na ako ng pasensya. Ano ba, walang kwenta ang paalala ko sa'yo. Tingnan natin kung gaano ka nakatibay ngayon, gago. Handa na akong umatake pero bigla kong nakita ito. Isang madilim na baril na nakatutok sa aking noo. Mabilis akong ngumiti ng paumanhin. Sinasadya lang, ibabalik ko si Mushihan sa pagkakatali ngayon. Mabilis kong ibinabalik ang tali sa kanya at ginamit ang natitirang lubad para atali ang sarili kong palso. Nandito na boss, mahigpit at maayos. Gusto mo bang subukan? Sa wakas, inilalagay ni Scarface ang baril sa holster niya. Matalinong hakbang. Dalhin mo silang dalawa. Nabigla si Mushihan, sumuntok sa ulo ko. Anong ginagawa mo? Nananalo na kami. Bumaba ang aking boses sa isang tahimik na takot. Nanalo. Nalimutan mo ba ang baril sa kanyang kamay? Hindi iyon kamao. Iyon ang huling salita. Mukhang ganap na naliligaw siya kaya ipapaliwanag ko na. Matibay ang mga kamao ko. Hindi matibay ang ulo ko sa bala. Talagang gusto mong makipagbakbakan sa isang nakatutok na baril. Sa wakas, naisip ni Mushihan na may baril pala ang mga lalaking ito. Nawawala ang kulay sa mukha niya. Ako ang hinahanap mo. Palayain si Sukay. Wala siyang kinalaman dito. Nakarinig ng pagsasalita ni Mushihan para sa akin. Tawa lang ni Scarface. Wala siyang kinalaman dito noon. May kinalaman na siya ngayon. Pinatay niya ang 2 tao ko. Gusto kong patayin siya. Ngumiti siya at itinulak kami pareho sa loob ng van. Sinasabi niyang gusto akong patayin pero alam ko ang tunay na dahilan. Hindi siya pwedeng iwanang saksi. Nakaupo sa van, malapit na akong umiyak. Sa lahat ng misyon na pwedeng ipasa sa akin ng hanggal na sistemang ito, kailangang rescuehin si Mushihan. At ngayon tingnan mo, hindi ko pa nga siya nailigtas. At dagdag pa rito, malapit na rin akong mapahamak. Ganito talaga ang takbo ng mga bagay. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga sistema na sinasaktan ng kanilang mga host. Hindi ko akalain na ako pa ang nakakaranas nito. Pagpasok natin sa van, nilalagay nila ang mga plastic bag sa ulo namin. Hindi ako makakita ng kahit ano, pero naririnig ko si Scarface sa passenger seat na kausap sa telepono. Boss, tapos na. Kailan dadating ang pera? Isang malamig na mababang tinig ang bumubulong. Huwag mag-alala, makukuha mo ang bawat sentimo. Kapag bumigay na ang bagong pamilya sa lupain sa downtown, babayaran kita. Pagkatapos ay nagdaragdag ang boses ng babala. Pero hanggang doon, panatilihing nakakandado ng mahigpit ang mga taong iyon. Isang pagkakamali lang at hindi lang pera ang mawawala sa'yo. Pwedeng maging buhay mo pa ang kapalit. Bomubulous Scarface. Mag-ingat sa tono mo, Zhang. Hindi mo gustong makipag-away sa Black Dragon Gang. Kahit ang boss mo, tinatawag akong Master Zhang. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganito? Tumigil ang linya. Naririnig ko si Scarface na sumuntok sa salamin ng galit pero wala siyang tunay na kapangyarihan. Kinuha niya ang pera, at saka, matagal nang magkakilala ang kanyang boss at ang kliyente. Sa parehong oras, sa ari-arian ng pamilya mo sa labas ng Chongqing, isang lalaki ang mabilis na tumatakbo pataas ng hagdang. Narating niya ang isang pinto at marahas na kumatok. Pumasok ka. Nasa kanyang mesa si Mu Qingfeng, nag-eye scroll sa proposal ng bid para sa proyekto sa downtown, hindi man lang tumitingin pataas. Humihinga lang kanyang tauhan at nag-ulat, Ginoo mo, may nangyari. May tumawag na wow. Nawawala ang dalagang anak. Sa tingin namin, ninakaw siya. Humarap sa mouse niya ay nanatiling nakapako. Nakakunot ang noo ni Mu Qingfeng. Saan pumunta si Shihan, nag-aalangan ang kanyang tauhan. Patuloy pa rin ang investigasyon. 5 minuto pa lang ang nakalipas nang makuha namin ang balita. Sama-sama ang itsura ni Mu Qingfeng. Sabihin mo kay Chenfeng na siyang bahala dito. Kung bumalik siyang walang dala, pwedeng niyang dalhin ang ulo niya sa halip. Pagkatapos umalis ng tauhan, nawala ng interes si Mu Qingfeng sa alok. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ng sandali ang hindi kilalang numero, saka sumagot, hello, si Mu Qingfeng ito. Isang magaan na tawa ang nanggagaling sa kabilang dulo. Ginoo mo, ikinagagalak kong marinig mula sa'yo. Sabi nila, nakapag-invest ka na ng bilyon sa proyekto sa downtown. Nang marinig ang boses na iyon, bumaba ang tono ni Mu Qingfeng sa isang mapanganib na antas. Zhang Yucheng, habang pinag-uugnay ang mga punto sa ulat, nagmamakaawa siya. Kinuha mo ba ang aking kapatid? Si Zhang Yucheng ay tumawa ng malamig. Ginoon mo, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Tumatawag lang ako para ipaalam sa'yo. May nakatingin ng pamilya Zhang sa lupang yun sa downtown. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagdagdag ng banta. Mas maganda kung magpasya ang pamilya mo na magpahinga muna. Ayokong madamay kayo sa gulo. Pinapalamig ni Mu Qingfeng ang kanyang sagot. Karamihan sa aming mga yaman ay inilaan na sa hilang iyon. Akala mo isang tawag lang ng telepono ay sapat ang pakawala namin kayo, nagbibiro ka ba o ako?
Nanginginig ang boses ni Zhang Yucheng, naging malamig at mapanira. Narinig ko na mas minamahal ni Mu Qingfeng ang kanyang kapatid na babae kaysa kahit ano pa sa mundo. Mukhang mali ang mga balita. Isipin mong mabuti, Ginoo mo. Hindi na pareho ang magiging presyo ng susunod na tawag. Tumigil ang linya. Nananatiling nakakunot ang noo ni Mu Qingfeng habang agad siyang tumatawag. Chen Feng, ano ang nalaman mo tungkol kay Shihan? Mabilis na sumagot si Chen Feng. Batay sa paglalarawan ni Wu, natukoy namin ang isang itim na van na may plaka ang galing sa labas ng syudad. Kasalukuyan kong sinusundan ang direksyon nito. Nag-aatubili si Chen Feng. May nangyari pang iba sa dalagang binibini ngayong araw. Hindi sigurado kung may kaugnayan ito sa pagdukot. Ano ito? Pindot ni Mu Qingfeng. Suriin ang campus network sa Changcheng University. May isang video. Sinabi rin sa akin ng batang babae kanina na hihingi siya ng file ng estudyante. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Mu Qingfeng ang buong sitwasyon pero nananatili siyang nakatutok. Ipadala mo sa akin ang file ng estudyante. Bago magbukang liwayway, gusto kong malaman kung nasaan si Shihan. Binubuksan niya ang trending na video sa campus network. Habang pinapanood ang footage, lumalaki ang mga mata niya para bang nakakita siya ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ay sumigaw siya. Hahatiin ko ang batang ito ng pira-piraso. Sa kabilang banda, matapos ang isang mahabang magaspang na biyahe, sa wakas ay huminto ang van. Nang alisin ang mga bag sa aming ulo, natagpuan ko ang sarili ko sa isang abandonadong pabrika. Ilang lalaki ang nagbabantay sa paligid habang ang karamihan ay nagkakumpulan sa isang maliit na mesa na naglalaro ng baraha. Mag-fold. Tawag, tatlong magkakapareho. Sige na, maghalo na tayo. Sinusuri ko ang paligid. Walang bakas na Scarface. Pagkatapos ay sinipa ako ni Mu Shihan. Sukay, pwede bang huwag mo akong sipa, naririnig na kita ng maayos. Bumubulong ako pabalik, naiinis. Nakakasilaw ang mga mata ni Mu Shihan sa akin. Palayain mo ako. Alam kong may pihit na tali sa iyong mga kamay. Kaya mong tanggalin ito ng mag-isa. Nakakahanga ka. Sa totoo lang, makikita mong kayang ayando ang buhol na iyon. Noong una, para mapababa ang depensa ni Scarface, sadyang nagkabit ako ng pekeng buhol. Isang mahinahon na paghila at kusang nahihiwalay ito. Pero huminga ako ng maluwag. Hindi mo babalak na pira-pirasuhin ako. Bakit ko kailangang iligtas ka? Nagiging mapagpanggap ang boses ni Mu Shihan. Hinalikan mo ako at niyakap ang aking binti. Hindi ako kumikibo. At, honestly, medyo naiisip ko na sabihin na makukuha ko ang parehong karanasan sa 300 pesos. Nang marinig yun, naglabas ng kuko si Mu Shihan. Ang yabang mong gago. Inihambing mo ba ako sa isang hostage? Sinubukan niyang bumangga sa ulo pero nadulas siya at bumagsak ang mukha niya sa aking condom gun. Grabe, huminga ako ng malalim. Ang tapang mo naman. Mabuti na lang at makinis ang mukha mo o baka may isang bahagi sa akin na talagang naligay sa alanganin. Naiintindihan ni Mu Shihan kung ano ang kanyang nakapiga at agad na bumangon. Ang mukha niya ay namumula na parang paglubog ng araw. Nakakahiya ito. Bakit si Sukay pa ang taong ito? Bakit siya palaging nauuwi sa ganitong mga sitwasyon kasama siya? Matapos ang mahabang masakit na katahimikan, huminga siya ng malalim, hindi mo ito sasabihin sa kahit sino. Napailing na lang ako, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Magiging masama ito para sa aking reputasyon sa mga babae kahit pa. Agad na nagliyab si Mu Shihan. Huwag mong subukan. Walang pangangaso ng mga babae. Tinitigan ko siya ng walang masabi. Kailan naging negosyo mo ang buhay pag-ibig ko? Hindi ka girlfriend ko. Muling namula si Mu Shihan. Nangangata lang dila niya. Hindi pa kita na pagsasalitaan ng tama. Kaya hindi ka pwedeng manghuli ng mga babae hanggang hindi pa ako nagsasabi. Sige, walang mga babae. Nakakapagod ka na. Hindi na ako nakikinig sa kanya. May kumikilos na malapit. Pumasok si Scarface sa pinto ng pabrika, hawak ang baril. Sa totoo lang, matagal na akong handa na umalis. Ang tanging pumipigil sa akin ay yung baril na yun. Yung mga tambay, madali lang yan. Pero isang bala sa ulo at dito magtatapos ang lahat. Sa pagpasok ni Scarface, ilang mga alipin ang pumaligid sa kanya. Boss, maglaro ka. Nananatili kang 5,000 sa akin mula noong huli. Lumayas ka na. Tinulak ni Scarface siya sa gilid, malamig ang tingin. Dalhin mo yung batang yon sa taas. Tapusin mo muna siya. Nagsusumamong ang mga tauhan pero mabilis silang kumilos, binubuhat ako pataas. Tumayo ako ng nakangiti. Madali lang, mga kaibigan. Medyo naninigas ang mga binti ko dahil matagal akong nakaupo. Ngayon ka talaga nakangiti. Kung bababa na ako, pakiusap, magpadala ka ng ilang bulaklak kay Michael. Matagal na akong tagahanga. Dahil sa pagkawala ni Mu Shihan, nananatiling gising si Mu Qingfeng hanggang 1:00 ng umaga. Sa wakas, tumawag si Chen Feng. Hinawakan niya ang telepono. Nakita mo na ba siya? Mabigat ang boses ni Chen Feng. Hindi pa. Alam na alam ng van ang ginagawa nito. Dumaan ito sa tunnel sa Baihe Mountain habang nasa labas ng kamera. Nakaparada ang van sa isang hotel sa bayan pero wala siya doon. May 3 pinaghihinalaang lokasyon tayo, ang Baihe Village, isang abandonadong pabrika, at isang kuweba sa tuktok ng bundok. Tumayo si Mu Qingfeng ng mabilis. Pagsama-samahin ng lahat. Ngayon ay lilipat na tayo sa bundok Baihe. Nagbaba siya ng tawag, may pagpatay sa mga mata. Kakatwiran lang na ang pamilya Zhang ay nakipag-ugnayan sa isang tigre. Sa sandaling ligtas si Shihan, tapos na sila. Alam ng lahat sa Changcheng na si Mu Shihan ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang mahina na punto. Talagang pagod na sa buhay ang mga taong ito. Lumipat tayo sa ikalawang palapag ng pabrika. Siya mismo ang nagdala sa akin dito, Scarface. Nagsisilbing ang liwanag ng buwan sa bintana at dumadaloy sa akin. Ang kulang na lang ay isang bote ng pulang alak.
alak, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pinilit mong dalhin ako dito. Huwag mo akong sasabihang mag-stargazing lang tayo. Tumawa ng malamig si Scarface at tinadyakan ako. Sapat na, ikaw ang sinasabing kasintahan ni Mo Shihan. Inilalabas niya ang kanyang telepono at pinapanood ang isang video. Ang clip ay nagpapakita ng halik ko kay Mo Shihan. Tumingin ako dito, naguguluhan. Talaga, kayo ay mga kidnapper at pinapadala nyo pa rin ang mga tao bilang magkapareha, sabi ko na sa inyo. Lubhang nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Hindi interesado si Scarface. Ipipindot niya ang baril sa aking noo. Aminin mo lang na magkasama kayo ni Mo Shihan at gagawin ko itong mabilis. Pagkatapos ay tumawag si Scarface at naririnig ko na sinabihan siyang huwag pa ring alisin ang katawan ko. Nakakatakot ang laman pero may isang mahalagang detalye akong napapansin. Sabi ni Scarface na ito lang ang baril na dala ko at hindi ako masyadong excited na gamitin ito. Nang marinig ko yon, lahat ay nagkakatugma. Isang baril. Ano ba talaga ang plano mo? Malaking masamang lobo. Isang ngiti ang sumilay sa aking mukha. Talagang akala mo nakapaloob mo na ako. Isang baril. Paano kung aksidenteng pumutok ito? Nakikita akong nakangiti pa rin, sumabog si Scarface sa galit at pinipisil ng mahigpit ang gatilyo. Pero naniniwala akong hindi siya paputok nang hindi alam na ligtas na. Isang putok lang ang magdadala ng pulisya. Tumatawid ako ng matapang. Sige na, punuin mo ang bawat bala sa baril na iyon. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag iyon sa mga tao mo sa labas. Sa sandaling nag-aatubili si Scarface, niyayakap ko ang aking mga nakalaya ng kamay sa harap niya at ngumiti. Akala mo kaya mo pa rin akong talunin, namumutla si Scarface at automatikong pinipindot ang baril. Pinaputok ang baril pero nakalayo na ako. Bago pa niya maunawaan ang nangyari, nasa kanyang tabi na ako. Isang suntok ang Samira sa kanyang palso. Isang sipa ang pumutol sa kanyang binti. Mukhang nasiyahan ka ng sipa sa akin kanina, hindi ba? Hayaan mong balikan ko ang utang. Sa ibaba, naririnig ni Mo Shihan ang putok ng baril at nanlalamig. Akala niya ako iyon. Patay na ako. Pamusok ang luha mula sa kanyang mga mata bago pa man niya ito mapigilan. Angga-angga ka. Sabi mong aalisin mo ako dito. Paano ka lang mamatay ng basta-basta sa akin? Biglang nakaramdam siya ng lakas. Nangingilid ang luha, umaakyat siya ng hagdang. Aakihin ko ang loob ni Sukay. Nakarating siya sa ikalawang palapag. Sa dilim, napapansin niya ang isang pigyera na nakasakay sa isang tao at walang sawang binubugbog ito. Nang hindi nag-iisip, nilapitan niya ang pigyera at malakas na kumagat sa braso nito. Diyos ko! Sumisipol ako sa sakit. Tumingin ako sa baba sa ulo na nakakapit sa braso ko. Parte ka bang aso? Nililigtas ko ang buhay mo tapos nananakit ka pa. Sa pamilyar na boses, tinihil ni Mo Shihan ang kagat niya at nakatingin ng walang imik. Sukay, buhay ka pa. Salamat sa Diyos. Tahimik siyang humihikbi. Tinitigan ko siyang umiiyak at tumatawa ng sabay at napapailing ako. Hindi pa ako nakatagpo ng babaeng kasing wild mo. Tingnan mo ang ginawa mo sa braso ko. Pagkatapos harapin si Scarface, pinapanto ko ang lahat ng tauhan sa ibaba at pinapila sila. Hindi ko sila sinasaktan. Pinapaupo ko lang silang nakapila. Hinahampas ko ang baril ng walang pake at bumubulong. Kumanta kayong lahat. Sino mang umawit ng tahimik na tahimik ay papatamaan ng bala. Ang mga go na kadalasang nakakatakot ay ngayon ay nakaluhod ng kawawa, kumakanta ng maliit at nakakaawa. Natutulog ka ba? Natutulog ka ba, Kuya Juan? Brother John, masyadong mahina ang boses ng isang tauhan. Inangat ko ang baril at pinaputok sa tabi ng kanyang paa. Nakalimutan mong kumain ngayon. Mas malakas. Habang nagsasaya ako ng sobra, pumapasok sa isip ko ang tunog ng sistema. Ding! Tapos na ang misyon. Gantimpala. Isang card ng pag-aari ni Shadowhawk. Sa pangalan pa lang na yon, ginigising na ako. Shadowhawk. Kalahating multo. Kalahating tao. Ang pinakamagaling na marksman na nabuhay. Sa sandaling nakuha ko ang card, para akong nabuhay ang baril sa aking kamay. Sinubukan kong barilin sa pagitan ng mga daliri ng isang kawawang kawa. Sige, tumigil ka na sa pagkanta. Bumangon ka at mag-moonwalk para sa akin. Magpasaya sa silid. Sa oras na yon, bumalik si Mo Shihan galing sa banyo. Nakikita niya akong pinapahirapan ng mga tauhan at sumisigla ang kanyang pakiramdam ng katarungan. Handa na siyang sipa ako. Sukay, gusto mo bang putulin ko ang bawat ngipin sa ulo mo? Hindi pa ako gagalaw. Hinahawakan ko lang ang isang kamay ko sa kanyang noo, pinipigil siya sa layo ng braso ko. Hindi magagawa ng maliliit mong mga binti ang marami. Magtipid ng lakas. Sa labas ng abandonadong pabrika, huminto ng biglaan ang isang SUV ng Mengzi. Lumabas si Mu Qingfeng, pinangunahan ng isang buong armadong grupo. Sumama kayo sa akin, umatake na, walang maiiwan. Bago pa man makalabas ang mga salita niya, apat na koponan ang nagsilbing anino, niyayakap ang bawat gilid ng pabrika sa loob ng ilang segundo. Mu Qingfeng umusad sa unahan. Nasa kanyang tabi si Chen Feng na may hawak na tablet. Chen Feng ay tumuturo sa screen, ang kanyang mukha ay parang nag-aalinlangan. Ginoo, malinaw na namapa ng drone ang loob. Gano na nga, kinakabahan si Mu Qingfeng habang kinukuha ang tablet. Ano ba, sabihin mo na. Sa ilalim ng night vision drone feed, ang makikita sa screen ay tunay na nakakagulat. Sa unang palapag ng pabrika, higit sa 10 nakatali na lalaki ang nakaluhod ng magkakasunod, sabay-sabay na kumakanta ng Brother John. At mas nakababahala pa, isang lalaki ang nagsasagawa ng moonwalk. Ang madilim na ekspresyon ni Mu Qingfeng ay napalitan ng ganap na pagkalito. Anong mali sa mga taong ito, kumakanta at sumasayaw habang nakatali? Nag-host ba sila ng kakaibang grupo ng salo-salo, muling bumalik ang kanyang atensyon? Nahanap mo na si Shihan, hindi dati, pero ngayon ay oo na.
Nagbago ang kuha, at doon, sa likod ng isang malaking haligi, nakatayo si Sukay, habang si Mo Shihan ay buong puot na nakikipagsagupaan ngunit walang natamon. Ang tanawin ay nagpasiklab ng galit ni Mu Qingfeng. Alam ko na siya. Sukay. Ginamit niya ang paghahabol kay Shihan bilang panakot, pinakalma siya ng mag-isa, at pagkatapos ay dinukot siya. Mas lalo niyang pinaniniwalaan na nakikipagtulungan si Sukay sa pamilya Zhang. Humihinto siya at paarap kay Chen Feng. Kunin mo ang infrared sniper rifle. Chen Feng nag-aatubili. Ginoo, pakinggan ninyo ako. Sa tingin ko, hindi si Sukay ang nasa likod ng pagdukot. Hindi nakikinig si Mu Qingfeng sa kahit anong sinasabi ko. Ang nakikita niya lang ay si Sukay na nilalay ang kanyang kapatid. Wala nang salita. Ibigay mo sa akin ang baril. Wala nang magagawa si Chen Feng. Ibinibigay niya ito. Tumaas si Mu Qingfeng ng baril at dahan-daang lumapit, hakbang-hakbang. Nagsisimula ng sundan ng kanyang koponan, ngunit itinaas niya ang kamay upang pigilan sila. Nais niyang hawakan ito mag-isa. Bumalik sa loob ng pabrika, nakangiti ako ng parang tanga, tinutokso si Mu Shihan. Sige na, halika na. Tirahin mo na ang kaya mong gawin. Maikling mga binti. Mu Shihan ay sigaw ng buong pagkadismaya, walang magawa. Ikaw ang maliit. Maikli ang buong pamilya mo. Bitawan mo ako. Hahatulan kita hanggang sa mapatay. Pagkatapos isang nakasisilaw na pulang tuldok ang lalabas sa aking noo. Isang malamig na sigaw ang umalingaw sa walang laman na pabrika. Huwag kang gagalaw. Blanca ang isip ko. Tumingin ako sa paligid ng haligi at nakita ang isang figura na dahan-daang pumasok, hawak ang isang baril na may infrared sight. Nawalan ako ng pag-asa. Nagpasobra ako. Nakaarmas na si Scarface sa labas buong oras na ito. Bago pa ako makaisip ng plano, may isang bagay na sumalpok sa akin mula sa harap. Sukay, humarap ako ng malakas sa lupa. Grabe, si Mu Shihan. Tinulak niya ako. May baril na nakatutok sa ulo ko. Pwede bang huwag mo na itong gawin ngayon? Pero hindi inaasahang kalmado si Mu Shihan. Alam ko, ito ay isang infrared na rifle. Tumakbo ka. Akong sasaklol sa'yo. Ang batang babae na kanina ay nagtangkang saktan ako sa ngipin ay ngayon ay nakalagay sa harap ko. May pagbabago sa aking dibdib. Talaga namang mas naging kaaya-aya siya. Putang ina. Talagang naantig ako. Anong gagawin ko dyan? Tumatigas ang mukha ko at iniuunat ko siya sa likod ko. Ako ang lalaki dito. Sumunod ka sa akin. Pinipili ko ang aking desisyon. Hindi ako tatakbo. Hinatak ko si Mu Shihan sa likod ng haligi. Isang kumpiyansang ngiti ang pumuno sa aking mukha. Manood ka sa akin, babe. Bago pa makalapit ang taong nasa labas, umiikot ako at bumitaw mula sa haligi. May isang putok na umalingaw at ang taong papasok sa pabrika ay napaatras at bumagsak ng matindi. Tumakbo ako pabalik sa likod ng haligi at nagpakita ng tanda ng tagumpay. Card ng pag-aari ng Shadowhawk, baby. Talagang gusto mong makipagbakbakan sa akin. Tapos na. Isang putok, isang napas lang. Pero pagkatapos ay sumabog ang kaguluhan sa labas. Dozens ng mga boses ang nagsisigawan sa takot. Ginoo. Makalipas ang ilang segundo, dosenang armado ang pumasok sa pabrika na parang alon. Bigla akong nawalan ng ginhawa. Lalong lumiit ang mga mata ko. Grabe. Saan galing ang dami ng mga taong ito? Wala akong sapat na bala para dito. Pagkatapos, ang nagmamadaling boses ni Chen Feng ay pumapasok mula sa labas. Binibini, si Chen Feng ang pumasok sa pabrika. Siya ang iyong kapatid. Pumarito siya upang iligtas ka. Nawawala ang lahat ng nasa isip ni Mu Shihan at pakiramdam ko ay tinamaan ako ng kidlat. Isang pagbaha ng hindi paniwala ang bomb alert sa aking isipan. Diyos ko, siya ba talaga ang kanyang kapatid? 5 minuto ang lumipas, nakayuko si Mu Qingfeng sa pader para makabawi, isang kamay naka-press sa kanyang dibdib, isang manipis na linya ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Nakangiti siya sa kirot, talagang masakit yon. Tumingin siya sa akin na nanginginig pa rin. Batang, ang galing ng tira mo. Kung nasa loob sana ako ng sakop ng Black Star pistol o hindi suot ang aking vest, makikipagkita na sana ako sa aking lola. Nakaluhod si Mu Shihan sa tabi niya, hinahawakan ng tupi sa bulletproof plate, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba? Talagang masakit yon. Mu Qingfeng humarap ng malamig na hilig. Ngayon na lang naalala mong ako ang iyong kapatid. Hinawakan ko ang baril ko ng diretso sa kanya. Binibigay ko sa iyo ang pagkakataon na maghayganti sa kanya. At ano ang ginawa mo? Lalong naging galit siya habang nagsasalita, itinuro siya sa kanya. Matagal mo nang kilala itong lalaking ito at nakikisawsaw ka na agad sa panig ng outsider. Ang totoo, matapos mapanood ang footage mula sa drone, alam na ni Mu Qingfeng na hindi ako ang kidnapper. Hindi niya matiis na makita ang kanyang kapatid na inaapi at nais siyang bigyan ng pagkakataong maglabas ng saloobin. Ngunit si Mu Shihan ang humampes sa akin sa lupa, takot na baka tunay na akong barilin. Nakaramdam si Mu Qingfeng ng isang kirot na hindi niya maipaliwanag. May isang luma ng kasabihan tungkol sa ganitong sitwasyon. Kapag ang isang babae ay lumaki na, wala na siya, at nasa harap niya ngayon ay patunay na buhay. Mu Shihan ay namumula ang mukha at tumingin sa ibaba. Paano ko naman malalaman na ikaw yun? Akala ko isa ka sa kanila. Halos mapatay si Sukay ng 2 beses ngayong araw dahil sa pagsubok na iligtas ako. Akala ko lang, Mu Qingfeng naiinis at pinutol siya. Tama na, tigilan mo na ang pagpapaliwanag. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin, pinipino ang tingin, bata. Saan ka natutong magbaril ng ganyan? May nagturo ba sa iyo? Ngumiti ako at tinukso ang ulo ko, maraming oras sa mga laro ng baril.
Sa tingin ko, ni hindi makapagsalita si Mu Qingfeng at totoong nagtatanong kung isang lihim na master ng martial arts ang lalaking ito. Ganyan talaga lagi sa mga kwento. Isang henyo na naglakad palabas ng bundok pero siniyasat niya na ang bawat sulok ng background ng lalaking ito. Wala ni isang alamat na master ang nakikita. Ang tanging paliwanag na natitira. Totoo bang sobra lang sa paglalaro ng mga laro sa shooting? Tumanggi si Mu Qingfeng at binabawi ang ulo. Kalimutan na natin. Hindi ko natatanungin pero narinig ko na may mga ginagawa kang hakbang sa kapatid ko sa publiko. Agad kong itinanggi ito. Walang paraan. Si Mu Shihan at ako ay ganap na inosente. Mu Qingfeng mumumura ng isang sumpa, kinuha ang kanyang telepono at pinanood ang isang video. Sige na, ipaliwanag mo ito. Habang nanonood ng halik sa screen, halos mawalan ako ng kontrol ngayong gabi. Bakit palagi na lang may nagkukwento gamit ang telepono para tanungin ako, talaga bang wala nang mas importanteng gawin ng mga taong ito sa ilalim ng mundo kundi mag-ship ng mga tao bilang magkasintahan? Nanood ng video, bahagyang namula ang pisngi ni Mu Shihan. Tinuturo niya ang screen at matatag na sinasabi na isang hindi pagkakaintindihan yon. Nabubuksan ng mata ni Mu Qingfeng. Isang hindi pagkakaintindihan. Ang halik ay isang hindi pagkakaunawaan o yung paghawak niya sa binti mo ay isang hindi pagkakaunawaan. Paano hindi pa rin maintindihan ng batang ito ang sitwasyon? Nandito na ang kuya niya para ipaglaban siya. Hindi ba niya nakikita yon? Pero malino na nasa ibang planeta si Mu Shihan. Ang alam lang niya ay pumasok ang kanyang kapatid na may baril na nakatutok kay Sukay at ang katotohanang pinaputok ni Sukay si Mu Qingfeng at nasugatan ito. Parang tuluyan na niyang nakakalimutan yon. Sabi ni Mu Shihan ng medyo naiinis, hayaan mo na, ako na ang bahala. Sobrang inis na si Mu Qingfeng. Halos na siyang mapaiyak. Halos tuluyang ka na sana, at sinasabi mo pa rin sa akin na huwag makialam. Malapit na sana siyang magsalita nang dumating si Chen Feng na may kasamang doktor. Sinusuri siya ng pribadong doktor na nakasuot ng puting coat at huminga ng maluwag. Ayos naman ang young master, may concussion lang dahil sa tama. Makakabawi siya sa ilang araw na pahinga. Tanging pagkatapos niyon ay nakahinga si Chen Feng ng maluwag at tinuro ang mga lalaki na dalhin si Mu Qingfeng sa sasakyan. Tumingin si Chen Feng kay Sukay nang may komplikadong tingin. Kakaiba talaga itong batang ito. Hindi lang siya nakapalapit sa binibini, napaababa pa niya ang batang pangulo. Hindi na muling magkakaroon ng tahimik na araw ang pamilya mo. Tinitigan ni Mu Shihan ang kanyang kapatid na inilalagay sa stretcher at kumaway. Matulog ka na at magpahinga. Pupuntahan kita pagkatapos ng klase. Nakahiga sa stretcher, nakakatulong pa rin si Mu Qingfeng ng isang ungol. Dalhin mo ang batang iyon pauwi para sa hapunan ngayong gabi. Ngumiti si Mu Shihan, saka tumango ng masunurin. Iniisip niya, si Sukay ang nagsagip sa kanya ngayong gabi. Ang tamang hapunan para pasalamatan siya ang pinakamaliit na magagawa niya. Pero ang totoo, ang iniisip ni Mu Qingfeng ngayong gabi ay tapusin na niya ang batang iyan ng tuluyan. Malapit lang, aktibo kong iniiwasan ang tingin ni Mu Qingfeng at bigla akong bumahing. Tag-init ngayon. Bakit bigla akong nakaramdam ng lamig? Tumitingin siya at nandoon si Mu Qingfeng sa likod ng SUV ng Mengzi na nakatitig sa kanya ng malamig at walang pandidilat. Agad na pumapasok sa isipan ng larawan ng isang Vipers na sinusukat ang biktima nito. Tahimik na umuungol si Sukay. Nagawa ko bang isang hindi mapapatawad na krimen? Ang ginawa ko lang ay halikan si Mu Shihan ng 30 segundo. Bakit gustong-gusto nilang patayin ako? Isa lang akong tao na nagnanais lang magpahinga at magpasaya sa buhay. Pagkatapos ng isang sandali, naramdaman ni Sukay ang isang haplos at bumalik sa katotohanan. Tumingin siya kay Mu Qingfeng at ang iba ay nawala na. Grabe, iniwan na nila tayo. Kumabog ang takot sa kanyang dibdib. Kailawan ng dilim. Nasa gitna sila ng kawalan. At kung magpasya si Mu Shihan na gumawa ng isang bagay na baliw, sino ang makakarinig sa kanyang sigaw? Parang binabasa niya ang kanyang isipan, pumikit si Mu Shihan. Tawag na ako sa driver. Hindi tayo pareho ng daan nila. Alam mo na kung anong oras na. May klase tayo mamaya ng umaga. Tinitingnan ni Sukay ang kanyang telepono at napapikit. Diyos ko, alas 5 na ng umaga. Hindi niya napansin na lumipas na ang buong magdamag. Hindi naman ito gaanong mahalaga. Halos hari ng gabi si Sukay sa pagtulog ng late. At pagkatapos ng ganitong matinding gabi, hindi siya nakakaramdam ng pagod kahit kaunti. Kailan darating ang sasakyan? Ngumiti si Mu Shihan ng bahagya. Hindi makakarating ang motorhome dito sa itaas. Pinaupo ko siya sa paanan ng bundok. Magpunta na tayo pababa. Sa ngiti niyang iyon, naisip ni Sukay na may kakaiba sa kanya. Mas mainit na siya sa kanya, mas hindi na siya masyadong magalit kaysa dati. Posible bang gusto talaga niya siya? Tinatawanan lang niya ito at sumama sa kanya pababa ng bundok. Kahit na gusto siya nito, hindi siya interesado. Plano niya ay magpapahinga muna ng 1 taon, tapos humanap ng masayahing mas bata sa susunod na taon. Habang naglalakad, sumisilaw ang liwanag ng buwan sa mukha ni Mu Shihan na ang kutis ay nagniningning na may bahagyang pamumula. Matapos ang mahabang sandali, biglang humarap si Mu Shihan at naabutan si Sukay na nakatalikod sa eksaktong parehong sandali. Sabi niya, gusto kang dalawin ng kuya ko ngayong gabi para sa hapunan. Pero nakatitig si Sukay sa mukha niya. May sakit ka ba o ano? Maitim ang mukha mo na para kang unggoy. Biglang nawala ang mahiyain at mainit na ngiti sa mukha ni Mu Shihan. Puno ng galit, binasag niya ang katahimikan ng gabi sa isang sigaw. Sukay, papatayin kita. Alas 5 gabi, sa dormitoryo ng mga lalaki. Nakatulog na si Jiang Hao. Tinitigan niya ang kama sa kabila at sumigaw. Diyos ko, hindi nakauwi si Sukay kagabi. Nakatitig siya nang hindi makapaniwala. Saan kaya siya napunta? Si Sukay ay isang taong mahilig manatili sa bahay. Hindi siya umaalis ng dorm maliban kung kasama siya nila. Inilalabas niya ang sarili sa kama at umaakyat sa kama ni Qingfeng, niyayakap siya ng mahigpit. Qingfeng,
Chin Feng, nagising sa sakit, nagmulat ang mga mata. Anong problema sa'yo? Nasa pinakamagandang panaginip ako. Alam mo ba kung nasaan si Sukay? Hindi siya bumalik kagabi. Nagmulat si Chin Feng at nag-ikot-ikot ng malabo. Hindi mo ba nakita ang video sa campus? Malinaw na nakipag-date siya kay Mo Shihan. Tigilan mo na ako, kakagising ko lang. Biglang may naisip, bumukas ang mata ni Chin Feng ng malapad. Umupo siya ng diretso, nakatitig kay Jiang Hao. Anong oras na? 6:30 ng umaga. Nagkatinginan sila, parehong nabigla. Hinahabol ni Chin Feng ang kanyang hininga. Naglakad si Mo Shihan kasama siya kagabi at hanggang ngayon ay hindi pa sila bumabalik. Grabe, mag-isa tayo sa dilim ng gabi at pinag-uusapan si Mo Shihan. Kinuha ni Chin Feng ang kanyang telepono. Tawagan mo siya ngayon din. Tingnan mo kung humihinga pa siya. Kung nagawang mairita ni Sukay si Mo Shihan, baka talaga niya siyang itinapon sa ilog. Tumunog ang telepono ilang beses bago ito kumonekta. Sukay ang boses niya. Hoy, Chin Feng. Chin Feng huminga ng maluwag. Nasaan ka? Hindi ka na umuwi kagabi. Bago pa makasagot si Sukay, may isang mahinang boses ng babae ang narinig mula sa malapit. Sukay, nakita mo na ba ang damit ko? Nandito lang sana ito. Sumagot si Sukay nang walang pakialam. Dinala mo ito sa banyo 1 minuto na ang nakalipas. Sa kabilang dulo ng tawag, halos mapatungo ang panga ni Chin Feng at Jiang Hao. Nagsisigaw si Chin Feng, Diyos ko, huwag mong sabihin na kasama mo si Mo Shihan buong magdamag. Oo. Chin Feng ay umiiyak. Tapos na. Nakakapit na siya sa batang ko. Hindi kayo nagsama sa isang kwarto, di ba? Isang kwarto. Mahirap intindihin. Ipaliwanag ko na lang mamaya. Huwag mong ipaliwanag ang aking pagkawala. Malapit na tayo sa paaralan. Muling naririnig ang boses ni Mo Shihan. Sukay, tulungan mo ako. Hindi ko maipasok ang clasp sa likod ko. Sagot ni Sukay nang hindi nag-aatubili. Darating na. Natapos na ang tawag. Nakangiti sina Chin Feng at Jiang Hao nang walang imik na nagulat. Kung usapin lang ito ng chismis, parang kidlat ang pagbagsak ng tawag na iyon. Nabubuka ng gusto ang bibig ni Jiang Hao. Hindi ka panipaniwala ang swerte ni Sukay. Sa totoo lang, nakuha na niya yung campus beauty. Hiningi niya tulong nitong magbihis. Hindi ka magkakaroon yan kung hindi kayo nagsama ng gabing iyon. Hindi makapaniwala si Jiang Hao. May magandang mukha si Sukay, pero nag-aaral at naglalaro lang siya buong araw. Paano siya napunta kay Mo Shihan? Gayunpaman, may ibang pananaw si Chin Feng. Bigla siyang bumangon mula sa kama. Jiang Hao, mula ngayon, tawagin mo siyang Lord Su. Alam mo ba kung sino si Mo Shihan? Para siyang prinsesa ng Changcheng. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang mamahaling motorhome ang mabilis na tumatakbo sa highway. Sa loob, nakasimangot si Sukay habang pilit na isinasara ang likod ng damit ni Mo Shihan. Bili mo ba ito sa maling sukat? Mo Shihan napapailing. Hindi, binili ko lang ito noong nakaraang buwan. Dahan-dahang tumango si Sukay na may biglaang pag-unawa. Ha? Kaya pala tumaba ka nitong buwan. Mo Shihan ay sumabog. Sukay, hindi ka na pwedeng tawaging mataba ulit. Ang aking katawan ang pinakamaganda sa buong mundo. Tapos na. Sino ang nagsabi? Hindi ako iyong alipin. Agad na mumuo ang mga mata ni Mo Shihan. Dahil kung sasabihin mo ulit, iiyak ako. Sukay agad na niyayakap ang kanyang mga kamay bilang pag-amin. Mo Shihan, ang iyong anyo ang pinakamaganda sa buong kalawakan. Pakiusap, ikaw ba ay tao o isang garden hose? Lahat ng bagay ay naiiyak ka. Ang mga luha ni Mo Shihan ay napapalitan ng tawa. Tumuturo siya sa kanya. Mas bagay nga. At isa pa, tigilan mo na akong tawagin mo Shihan. Tawagin mo na lang akong Shihan tulad ng ginagawa ng kuya ko. Nag-angat si Sukay ng balikat pero napapansin niyang may nagbago. Noong kagabi ay parang isang paputok siya pero ngayon ay halos maamo na. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang motorhome sa campus sa gitna ng rush hour ng umaga. Tumitigil ang mga estudyante sa daan, nakakunot ang noo. Grabe, Mercedes-Benz ba yan o isang pugad, isang sasakyan na may 8 numero ang halaga? Matapang na huminto ang motorhome sa harap ng pangunahing gusali. Hinahatak ni Mo Shihan si Sukay na sa di maipaliwanag na dahilan ay nakatulog. Gising na. Nandito na tayo. Bumubukas ang mata ni Sukay at umuungol. Kahit na ganito ako ka-impressive, kailangan ko pa ring dumalo sa klase sa umaga. Hindi lang kailangan mong pumunta. Kung bumaba ang grado mo sa pagdalo, kailangan pagbutihin mo pa ito. Lumalabas sila at tumama ang sikat ng araw sa kanilang mga mukha. Sukay tiningnan ng nagmamagangang tao at napapikit. Shihan, mali ba tayo ng daan? Ito ba ang kulungan ng unggoy sa zoo? Nagkagulo ang mga tao. Si Mo Shihan yon. Sino yung lalaki sa tabi niya? Si Sukay nga ang nasa video, kumpirmado. Sila talaga ay magkasintahan. Walang epekto si Mo Shihan. Wala nang bago sa kanya ito. Sa kabilang banda, lumalayo si Sukay sa likod niya na parang mahiyain na bagong kasal sa pintuan ng silid-aralan habang sina Chin Feng at Jiang Hao ay dumadating na may dalang almusal. Si Sukay ang nagdala sa inyo ng almusal. Ngumiti si Chin Feng kay Mo Shihan. Binibini, mga siopaw na may custard, ang paborito mo at matamis na tokwa pudding. Nagulat si Mo Shihan. Alam mo, Sukay, ngisi si Chin Feng. Kasama ko siya sa iisang kwarto. At ngayon, sa isang masayang pagkakataon, para ka na ring aking hipag. Napapatingin si Sukay. Chin Feng, ingatan mo ang salita mo. Magkaklase lang kami ni Shihan. Namumula ang mukha ni Mo Shihan pero hindi na niya pinapansin pa ito at tinanggap ang almusal na napapailing sa kay Sukay. Pagkatapos ng klase, magpalat ka na, amoy ka na.
Kain tayo sa bahay ko mamaya at huwag kang magmukhang gulo. Sa ganang kanya, matapang siyang pumasok sa silid-aralan, iniwan si Sukay na nakatayo roon na tuluyang nalilito. Ngumingiti siya. Hindi ko pa nga sinasabi oo. Pupunta ba ako sa bahay niya ngayong gabi para kumain o hindi? Iniisip niya ang hugis puso na marka sa kanyang braso at nagpa siya na sundin ang kanyang puso. Chinfeng niyayakap si Sukay at tumango ng may paghanga. Sukay, pare, isang gabi lang at tuluyan ang nasakop ni Mo Shihan ang iyong puso. Seryoso akong tumawa. Under my spell. Hindi mo alam kung ilang beses na halos mapatay ako ng mabaliw na batang iyon kagabi. Sabay-sabay silang pumasok sa silid-aralan at ikinwento ni Sukay ang buong kwento kung paano siya napilitan sa isang labanan laban sa mga mapanganib na kriminal at halos hindi makaligtas na iniligtas si Mo Shihan mula sa mga kidnapper. Pagkatapos niyang matapos, nakatitig si Jiang Hao ng walang imik. Ibinubukan ni Chin Feng ang mga kamay niya. Tingnan mo, naiintindihan ko na gusto mong panatilihing lihim ang relasyon, pero ang isang bar ilan ng gang at ang pagkakasugat kay Mu Ching Feng, kahit isang manunulat ay hindi gagawin iyon. Halos mapatalon si Sukay sa kanyang upuan. Kailangan paniwalaan mo ako, seryoso akong kahanga-hanga ngayon. Tinapak ni Chin Feng ang kamay niya pabalik. Sige, sino mang makakasama ni Mo Shihan ay dapat nakahanga-hanga talaga. Samantala, sa pamana ng pamilya mo, hindi pa rin nagpapahinga si Mu Ching Feng. Pinagsama-sama niya ang kanyang mga tauhan at nagbigay ng mga utos na may madilim na ekspresyon. Alamin ang bawat negosyo na pinapatakbo ng pamilya Zhang sa Changcheng. Ngayon gabi, magpapadala tayo ng babala sa lahat ng kanilang operasyon. Tahimik na nakatayo ang kanyang mga tauhan. Tunay na galit ang binatang master sa pagkakataong ito. Sa wakas ay inilalantad na nila ang kanilang tunay na kulay sa pamilya Zhang at sila ang nagsimula nito sa pagtangkang kidnapin ng batang babae. Pagkatapos ay tumunog ang pribadong telepono ni Mu Chingfeng. Isang boses ng isang tauhan ang narinig. Ginoo, isang kilalang tao ang nais makipaghapunan sa iyo ngayong gabi. Si Tan Changshong, ang deputy chief ng Changcheng. Humihigpit ang tingin ni Mu Chingfeng. Kaya pala ang bilis ng paglago ng pamilya Zhang sa Changcheng. Matagal nang sumusuporta si Tan Changshong sa kanila. At ngayon, sa bagong kidnapang ng pamilya Zhang, may lakas ng loob si Tan Changshong na aanyayahan siya sa hapunan. Malinaw na hakbang ito upang protektahan sila. Pumiyok si Mu Chingfeng ng malamig. Noted, sabihin kay Lu, huwag munang pumasok sa Zhang Estate pero salakayin ang bawat operasyon at ipadala ang mga fire inspector. Binaba ang tawag at agad na tumawag sa isa pang numero. Tito Han, si Chin Feng ito. May kumuha kay Shihan at ngayon ay nagtatago sa likod ng pangalan ni Tan Changshong para pigilan akong mag-higanti. Kailangan mong suportahan ako dito. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at matatag. Ching Feng, mag-relax ka na kasi kinuha si Shihan. Hindi mahalaga kung sino ang pipigil sa akin. Tutulungan kitang makamit ang katarungan. Isang malamig na ngiti ang pumapahid sa mukha ni Mu Chingfeng. Lumilipas ang panahon. Pagbukas ni Sukay ng mata niya muli, madilim na ang langit. Tumingin siya sa malamig na flatbread sa kanyang mesa at nagsimulang magtaka, nasa isang paikat-ikot na oras ba siya, hindi siya makatulog sa gabi at hindi rin makagising sa araw. Pagkatapos ay muling bumukas ang pinto ng dorm ng malakas. Pumasok si Mu Shihan na nakasuot ng puting damit na hanggang tuhod. Bakas pa rin. Sukay, kung hindi kita papatayin ngayon, wala na akong kwenta. Sukay na paatras. Pwede bang tumigil ka na sa pagkatok sa pinto ng lalaki sa dorm? Galit na galit si Mu Shihan. Tingnan mo ang iyong telepono. Tumawag ako sa iyo 65 beses at hindi ka man lang sumagot kahit isang beses. Tinitigan ni Sukay ang screen. Talagang ginagamit mo ako ng spam call app, nakakunot ang noo ni Mu Shihan. Bilisan mo at magbihis na. Tayo na. Sukay humihingalo at agad na tinatanggal ang kanyang damit doon mismo habang si Mu Shihan ay nagkakaroon ng sandaling pag-iisip bago tumakbo palabas ng pinto na may namumula sa mukha. Nasa ibaba, tinatawag ni Mu Shihan ang kanyang kapatid. Papunta na kami. Handa na ba ang hapunan? Napailing si Mu Shihan. Nakalimutan ko na. May mahalagang hapunan ako ngayong gabi. Pwede ba bukas na lang? Hindi kumikibo si Mu Shihan. Hindi. Niligtas ako ni Sukay noong nakaraang gabi. Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa hapunan kasama niya? Ipapaliwanag ni Moxihan na makikipagkita siya sa mga nasa itaas para makamit ang hustisya para sa iyo. Nagniningning ang mga mata ni Moxihan. Perpekto. Isama mo ako at si Sukay. Sasama na rin ako. Hindi matatalo ni Moxihan ang kanyang kapatid na babae. Nagpapasensya siya. Sige. Pero huwag kayong dalawa magsasalita ng hindi nararapat. Magkikita tayo sa Lanyu House. Sa parehong oras, sa silid-aklata ng ari-arian ng pamilya Zhang, isang matalim na putok. Zhang Tianming pinapalo si Zhang Yucheng ng madiin sa pisngi habang naglalakad-lakad siya sa silid ng galit, nakatutok ang daliri sa kanyang kapatid. Ang tanga-tanga mo. Sino ang nagsabi sa'yo na kidnapin ang anak ng pamilya mo? Sinusukuan ni Zhang Yucheng ang masakit na pisngi. Sinubukan kong tulungan ng pamilya. Tungkol ito sa proyekto sa downtown. Natawa si Zhang Tianming. Tumulong sa pamilya, ginagamit ka lang bilang pawn ni Young Master Wei. Gusto niyang ipasama sa atin ang pamilya mo para sa kanya. Nababahala si Zhang Yucheng at agad na tumawag kay Young Master Wei, ngunit natuklasan niyang nakablock na siya. Tumutol si Zhang Tianming ng may inis. Ngayong gabi, inayos ko na ang hapunan kasama si Tan Changshong. Pupunta ka mismo sa pamilya mo para mag-sorry, at mas maganda kung convincing ka. Makalipas ang kalahating oras, isang Bentley ang tumatakbo pababa sa highway. Binubuksan ni Moxihan ang damit ni Sukay at pinapayuhan siya. Ang Lanyu House ay isang napaka-espesyal na lugar. Kapag nakapasok na tayo, huwag magmukhang nagulat at huwag magsalita ng walang kwenta.
ha? Nagkibit balikat si Sukay. Ito ang ika-21 siglo. Anong nakakabilib sa isang mamahaling restaurant na papailing si Moxie Han? Probinsyano, hindi makakapasok ang mga ordinaryong tao kahit sa pintuan. Natatakot ako na makakita ka ng celebrity at tatakbo para humingi ng autograpo. Nagpapanggap si Sukay na seryoso. Hindi ako nanguhuli ng mga sikat na tao. Iginagalang ko lang ang mga sundalo ng bayan at tanging sila lang ang pinagkakatiwalaan ko. Napapangiti si Moxie Han kahit na hindi niya sinasadyang ngumiti, ngunit may lamang sa kanyang mga mata. Pumapara ang Bentley sa isang kagubatan sa labas ng lungsod. Tinitingnan ko ang bintana, hindi kalayuan. Sa totoo lang, may isang nangungunang pambansang tanawin. Walang makakagulat na sa gitna ng mga matataas na punong ito ay may 3 palapag na gusali na may tahimik na eleganteng klasikong estilo. Sa pinakaibabaw, 3 gintong karakter ang kumikislap. La New House. Napapatingin ang aking mga mata sa paradahan at lumalawak ang mga mata ko. Bawat sasakyan dito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Isang dagat ng mga marangyang sasakyan sa iba't ibang estilo. Hindi makakadaan ng isang karaniwang sasakyan kahit sa pinakamagandang araw nito. Seguridad ay nakatayo sa pinto at sinusuri ang mga ID. Para lamang sa mga miyembro. Sa kabutihang palad, ang pangalang Mew ay may bigat. Isang sulyap lang sa plaka at pinapalampas tayo ng mga guard. Pakiramdam ko parang isang probinsyang lola na nadadapa sa isang palasyo. Masaya kong pinapalo ang katabi ko at sumisigaw, Shihan, Shihan, tingnan mo doon. Konegseg ba yun? Hindi pa ako nakakakita niyan sa Changsha buong buhay ko. Humihinto ako at itinuturo ang kabila. Mga gintong punong nanmo ba yon? Isang buong hanay nila, habang naglalaro ako na parang takbong kabayo, niyayakap ako ni Mo Shihan sa tainga. Pakiusap, tumahimik ka na sana. Nakakahiya ka sa akin. Bumulong ako sa sarili ko. Hindi pa nga ako pinapayagang magsalita ngayon. Kailangan ko aminin, kahit ang mga halaman dito ay mga bihirang uri, ang may-ari nito ay may koneksyon na umaabot hanggang sa pinakamataas. Tahimik na nagbibilang sa isip ko, iniisip ko na ang lugar na ito ay nagkakahalaga ng ilang daang milyon para may tayo. Bigla, may isang sasakyan pang dumating at ilang tao ang bumaba. Isang lalaking nasa katamtamang edad na nakayakap sa grupo ng mga magagarang nakapustang babae. Ang mga mukha nila ay sobrang pamilyar at halos mapasigaw ako. Diyos ko, hindi ba't? Bago ako makapagsalita, pinutol ni Mo Shihan at bumulong, iyon ang isang pangunahing direktor. Yung mga babae sa paligid niya ay mga aktres. Pagdadala sa kanila dito ay nangangahulugang inihahain sila sa mga makapangyarihang lalaki. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng matindi na para bang pwedeng huminto ng trapiko. Tumahimik ka. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Malapit na siyang magpaliwanag pa nang lumapit ang direktor. Mismo, matagal na hindi nagkita. Mo Shihan, biglang nagbago ang itsura niya sa isang magalang na ngiti. Director Zhang, matagal na rin. Tinitingnan ni Director Zhang ang paligid na may ngiti. Ang Changcheng Cultural Bureau ay gumagawa ng isang period drama. Dinala ko ang mga sumisikat na bituin na ito para mapili ng mga tagagawa ng desisyon ng kanilang mga artista. Tumatawag siya sa mga babae sa likod niya. Magandang araw po kay mismo. Malaki ang naging investment ng pamilya mo sa aming mga produksyon. Agad na napapangiti ang mga babae. Kumain din po ba kayo dito ngayong gabi, mismo? Mo Shihan ay nag-a-adopt ng kanyang pinong paraan at ngumingiti ng may kagandahang loob. Oo, dinala ko ang isang kaibigan upang makita ang aking kapatid. Hinahawakan niya ang aking kamay upang ipakilala ako. Ito si Su, ang kaibigan ko, Sukay. Wala siyang nakitang iba sa tabi niya. Lumingon siya at nadiskubre na sa isang punto ay napalapit na ako at nagsimula ng makipag-usap sa mga aktres. Sabihin ko sa'yo, kakaiba ang mga linya sa palad mo. Hayaan mong tignan ko. Babasahin ko ang iyong kapalaran. Magtatagal lang ng 1 segundo ang pagiging kalmado ni Mo Shihan bago siya tuluyang magwala. Sukay, halika dito agad. Hinailan niya ako pabalik na parang manok sa leeg. Ano, nagbabasa lang ako ng kanilang mga palad. Tumitig si Mo Shihan, sinuntok ng mahigpit ang aking tagiliran at mahinahon na sabi, ito ang kaibigan kong si Sukay. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. At ito si Director Zhang, isang kilalang direktor. Masaya akong lumapit at makipagkamay sa kanya. Ha? Alam ko kung sino ka, Director Zhang Pang. Ang formal na pagpapakilala ni Mo Shihan ay malinaw na nagpapataas ang kanyang tingin sa akin. Sabi ni Director Zhang, mukhang isang sa 1 milyon si Young Master Su. Saan ka nagtatrabaho? Sagot ko, tapat, isa lang akong ordinaryong estudyante sa Changcheng University. Pagkatapos ay idinagdag ko si Director Zhang kung sakaling kakailanganin niya ng isang tao para sa isang papel, isaalang-alang mo ako. Mahilig ako sa pag-arte, kaya kung humawak ng malaking produksyon. Talagang natawa si Director Zhang. Sige, sa susunod na kailangan kita, kukunin ko ang number mo kay MS. Mo. Pagkatapos umalis ni Director Zhang, hindi pa rin mawala sa akin ang sandali. Yung batang artista kanina, si Lin Man ba yon? Tama ba? Ang mga kamay niya ay sobrang lamang. Biglang tanong ni Mo Shihan sa isang malamig, walang emosyon na boses. Makinang ba sila? Tumawa ako nang hindi napapansin. Sa totoo lang, hindi ko masabi. Sana nakapag-antay pa ako ng kaunti. Sukay. Ang sigaw ni Mo Shihan ay nagpagising sa akin muli. Tumingin lang ako sa mukha niya at agad na naintindihan ko. Isang salita pa at tataas ang antas ng Shi na tirano. Nagbibiro lang, walang makakatapat ang mga kamay nila sa'yo. At sa totoo lang, hindi iyon mali. Yung mga artista na yun ay walang laban kay Mo Shihan. May maikling pasensya at lahat. Di matatawa
pagpatawaran sa lahat ng aspeto. Huminga ng malalim si Mo Shihan na may kasiyahan. Sige, bilasan mo na. Malamang nasa loob na ang kapatid ko. Sumunod ako sa kanya nang masunurin papasok sa gusali at huminto ng biglaan sa tabi ng isang security scanner sa pasukan. Tinitigan ko ito. Restoran ba ito o paliparan? Ngunit si Mo Shihan ay ganap na kalmado. Lumalabas na tanging baril at mga ipinagbabawal na blade lamang ang sinusuri ng scanner. Sa halip, ang anumang uri ng marahas na pag-uugali ay labag na sa batas sa loob ng Lanyo House. Ang mga lumalabag ay itinataboy at permanenteng inilalagay sa blacklist. Kapag nasa blacklist ka na, wala nang lugar para sa iyo sa Changcheng. Kahit gaano pa kalakas ang iyong koneksyon, unti-unti kang naglalaho sa paningin. Isaalang-alang ang pagbagsak ng isang dating makapangyarihang pamilya 3 taon na ang nakakaraan. Nagsimula lahat dito ng isang kanilang tao ay kumuha ng patalim at personal na pinalayas ng may-ari ng Lanyo House. Nasa malalim akong nag-iisip nang marinig ko ang beep ng scanner. Ginoo, may dalang kang maliit na kutsilyo ng prutas. Pakitanggalin na ito. Pumagita ang guard sa harap ko. Mo Shihan ay nakatitig ng walang paniniwala. Bakit ka magdadala ng kutsilyo sa hapunan? Kinakamot ko ang ulo ko. Paano ko malalaman na hindi na naman tayo muling aagawin? Hindi ako makakuha ng baril. Mukhang makatwiran ng maliit na kutsilyo para sa sariling depensa. Mo Shihan napapailing. Medyo tanga ka talaga, alam mo ba? Pero sa kabila ng sinasabi niya, nakikita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Isang kislap ng tunay na pagkakaantig. Ibinibigay ko ang kutsilyo sa guard at sinasabi ko, ingatan mo ng mabuti yan. Binayaran ko ito ng 580 sa supermarket. Kung mawala ito, utang mo sa akin ang 6. Tumingin ng tahimik ang guard sa akin at napapailing. Inilalagay ni Mo Shihan ang mukha niya sa mga kamay niya at hinihila ako palayo. Sa ikalawang palapag, isang mahabang pasilyo ang nakalatag sa klasikong estilo. Ang mga pribadong silid ay may mga pangalang pampanitikan. Ilog ng tagsibol, panahon ng bulaklak ng aprikot. At kung hindi ako sigurado nagising ako, iisipin kong bumalik ako sa sinaunang panahon. Isang larawan sa pader ng koridor ang huminto sa akin. Tinitigan ko ito at tahimik na bumubulong na sumama sa mga immortal sa langit upang hawakan ng maliwanag na buwan hanggang sa katapusan ng panahon. Tumingin sa akin si Mo Shihan ng kakaiba. Kailan ka naging mahilig sa klasikal na sining tulad mo? Nag-iisip ako ng malalim habang nakakunot ang noo. Hindi talaga ako marunong sa sining. Ang totoo, pakiramdam ko lang pamilyar ang kaligrapiya. Sa tingin ko, nakita ko na ito dati sa silid aklata ng pamilya ko. Hindi naniniwala si Mo Shihan kahit isang segundo. Sige, anong klaseng bahay ang pinanggalingan mo? Ang ganitong uri ng kaligrapiya ay para sa isang napakaibang mundo. Pinipigilan ko ang sarili ko. Maniwala ka man o hindi, isa ang pamilya namin sa mga pangunahing angkan sa timog. Bigla, isang babae na nakasuot ng puting japaw ang bumaba mula sa itaas na palapag. Tumingin ako pataas at nanlaki ang mata. Mukhang kakaiba ang itsura ng taong iyon. Nasabi ko agad bago ko mapigilan ang sarili. Nakita na ba tayo dati? Pinasisilipan ng babae ang kanyang ngiti. Medyo luma na ang linya na iyan at ang tapang mong sabihin ito sa harap mismo ng iyong nobya. Lumingon si Mo Shihan, tinitigan ng babae at napapalaki ang mga mata niya. Binaba niya ng pag-ulong ng may kabuoang pag-aalala. Sukay, ito ang pangkalahatang tagapamahala ng Lanyo House. Huwag kang magsasalita ng di angkop. Pagkatapos ay mabilis siyang bumati sa kanya. Manager So, tumugon ang babae ng may pantay na katatagan. Ginoo mo, niyayakap ako ni Mo Shihan at hinihila. Sige na, umalis na tayo. Nakatingin pa rin ang mga mata ko kay Suya habang hinihila ko ni Mo Shihan palayo. Shihan, hindi ako nagbibiro. Talaga kong kilala siya. Hinuhugot ni Mo Shihan ang mga daliri niya sa aking tagiliran ng may malupit na pigil. Napasimangot ako at humilik sa pamamagitan ng aking mga ngipin. Pinag-iingat ako ni Mo Shihan sa mababang tinig. Ang babaeng iyon ang pinakamapanganib na social butterfly ni Changcheng. Huwag kang lalapit sa kanya. Bulong ko. Nakuha ko. Mo Shihan, gusto mo ba ako o ano? Palagi mo akong sinasabi kung ano ang gagawin ko. Biglang namula ang mukha ni Mo Shihan. Nabubulunan siya sa pagsasalita. Ano? Sino bang nagsabing gusto kita? Habang papasok tayo sa pribadong silid, nakasimangot ang mga mata ni Suya sa ating likuran. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan. Ako ito, may nangyaring kakaiba. Sa loob ng kwarto, masaya ang usapan ni Mu Qingfeng at Tan Changxiong. Ang mga kambal na Zong, sina Zong Tianming at Zong Yucheng, nakatayo sa gilid na parang dalawang batang nagkakasala, habang si Mu Qingfeng ay nagkukunwaring hindi niya nakikita si Zong Tianming at patuloy na nakikipag-usap kay Tan Changxiong. Kumakaba ang kamay ni Zong Yucheng papunta sa mesa sa galit, ngunit niyayakap ito ng kanyang kapatid at pinipigilan. Pagbukas namin ng pinto at pagpasok, nakangiti si Mu Qingfeng habang sinasabi, Direktor Tan, ang proyekto sa downtown ay magbubukas na ng bidding sa loob lamang ng ilang araw. Tawa lang si Tan Changxiong. Ginoo mo ay nagpapasikat sa akin. Ikinagagalak kong makatulong sa anumang paraan. Si Mu Qingfeng ay naglalabas ng regalo. Isang fan na gawa sa sandalwood na nagkakahalaga ng 8 milyon. Nagsimula nang bumaba ang loob ni Tan Changxiong pero nang hawakan niya ito, hindi niya maialis ang tingin. Pagkatapos ay binuksan niya ang fan at biglang nagbago ang kanyang mukha. Mabilis niya itong isinara, hindi maipaliwanag ang ekspresyon.
istasyon. Pagkatapos ng sandali, nakangiti siya ng pilit. Ginoo mo, tunay na isang napakahalagang yaman. Sa sandaling iyon, pumasok si Mu Shihan at ako. Pasensya na, nahuli kami. Tumingin si Mu Qingfeng sa kanya, ngunit mapagpanggap ang tono niya. Si Director Tan, Deputy Chief ng Changcheng, tawagin na lang siyang Uncle Tan. Pumayag si Mu Shihan ng may ngiti. Tito Tan, tapos tumuturo siya sa akin. Ito si Sukay, kaklase ko. Pagdating sa mga Brad na Zong, walang sino man ang kumikilala sa kanila buong panahon. Ngumingiti si Tan Changxiong ng mainit. Shihan, umupo ka na, pamilya tayo dito. Nagpapanggap si Mu Shihan na nasasaktan. Pamilya, hindi ko magagawa. Nandito mismo ang taong nagpasuko sa akin, paano ako uupo? Biglang naging awkward ang kwarto. Wala nang magagawa si Tan Changxiong kundi tumingin kay Zhang Tianming. Agad na tumayo si Zhang Tianming. Ginoo mo, hindi matatawaran ang ginawa ng kapatid ko. Pumunta kami dito para humingi ng tawad. Hindi kumikibo si Mu Shihan. Paano kung kidnapin ko ang buong pamilya Zhang magdamag at mag-host ng hapunan para humingi ng tawad, paano kaya yun? Mukhang nagngingit-ngit ang mukha ni Tan Changxiong. Lumapit siya kay Zhang Yucheng. Yucheng, yumuko ka sa harap ni MS Mo at humingi ng tawad. Ang mukha ni Zhang Yucheng ay parang maskara ng kahihiyan, ngunit sa pinagsamang titig ng kanyang kapatid at Tan Changxiong, bumaba siya sa kanyang mga tuhod. Ginoo, nakalimutan ko ang aking sarili sandali. Patawarin mo ako. Tinitingnan ko mula sa gilid, ganap na nalilito. Shihan, bakit may nakaluhod? Parang isang palabas ba ito? Sabi ni Mu Shihan sa akin. Ito ang lalaking nag-utos sa pagdukot sa kanya. Sa sandaling marinig ko yon, may isang bagay sa akin ang nag-alab. Totoo ba, humahagis ako pasulong, sabay akong niyayakap ni Mu Qingfeng at Mu Shihan. Sukay, tumigil ka. Pinipigilan ko ang galit. Nandito tayo sa Lanyu House. Hindi ako makakilos dito. At saka, nagsasalita ang sistema sa aking isipan. Ding! Nai-activate ang misyon. Pahintuin si Zhang Yucheng sa loob ng 30 segundo. Parusa ng sistema sa kabiguan. Isang pagbaha ng hindi paniniwala ang bomb alert sa aking isipan. Wala ka bang katinoan, sistema? Ang paggawa ng hakbang dito ay pagpapakamatay. Zhang Yucheng, na nasa sahig pa rin, nakikita akong nag-aatubili at may lakas ng loob na sumigaw. Saktan mo ako kung gusto mo. Kung may lakas ka, patayin mo na ako. Nang marinig yon, bigla akong nakawala kina Mu Qingfeng at Mu Shihan sa isang galaw. Dahil magalang kang nagtatanong, ibibigay ko ang hiling mo. Itataas ko ang paa ko at sasaluhin ng sipa sa pinakamasakit na bahagi. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa pribadong silid, at pagkatapos ay naging tahimik na tahimik ang buong espasyo. Binuwag ng isang sipa ang anumang plano ni Mu Qingfeng. Tumingin si Zhang Tianming sa kanyang nakababatang kapatid na nakahandusay sa sahig at sumisigaw. Gagaw ka, gusto mo bang burahin ang angka ng Zhang? Sinusubukan ni Mu Qingfeng na mapakalma, ngunit tuluyang nawawala na si Zhang Tianming. Wala nang paraan para mapakiusapan siya. Tatawag na ako sa mga tao ko ngayon. Habang nakatayo ang magkabilang panig na nakikipag-stand off, isang boses ang nanggagaling sa likod ng screen sa likod ng kwarto. Director Tan, matagal na rin. Lahat ay napalingon. Isang matatag na kalagitnaan ng edad na lalaki ang lumabas mula sa likod ng screen. Nangulimlim ang mukha ni Tan Changcheng. Han, Director Han, ang tunay na pinuno ng Changcheng, si Han Lixing, ay nasa likod ng screen buong panahon. Tinitigan ni Han Lixing si Tan Changcheng ng malamig. Ito ba ang tingin mong katarungan gamit ang isang proyekto bilang panakot sa mga tao? Matapos ipakita ang kapangyarihan kay Tan Changcheng, ipinapahayag ni Han Lixing ang kanyang hatol. Pumunta si Zhang Yucheng sa ospital pero nagpasya siyang magpakita at aminin ang pagdukot. Tungkol naman sa pag-atake ng batang ito sa isang tao, totoong nagsalita si Han Lixing para sa akin. Ito ay isang personal na gawain. Wala itong kinalaman sa pamilya mo. Tinatanggihan ni Zhang Tianming ito. Kasama siya sa pamilya mo. Tinanong ni Han Lixing ang pangalan ko. Sagot ko nang hindi kumukurap, Sukay. At pinagsabihan ko siya dahil karapat-dapat siya. Walang kinalaman sa pamilya mo. Hindi nagagalit si Han Lixing. Ngumingiti siya talaga. Narinig mo siya. Ang pangalan niya ay Sukay. Hindi siya nagdadala ng pangalang mo. At gaya ng ganoon, parehong dinadala si Zhang Yucheng at ako sa labas. Nasa loob ng istasyon ng pulis, nakaupo ako na nakatali ang mga kamay sa isang upuan.